kundi ang makasaysayang lubid. Of course, na ang sangkot ay ang magaling na komedyante na si Henyo Joey De Leon. At ayaw pong tantanan si MTRCB Chairman Lala Soto. O ano, dahil best friend ng tatay mo, itong si Joey De Leon, hindi ka kikilos, hayaan mo lang yan. Ano kayo ngayon? Parang mga manok silang pinagsasabong ngayon. Kasi Legazpi, na ngayon po ay sinasabi ng buong bayan na may kalaban na ngayon kay Atasha Mulak. Hello naman po sa inyong lahat, malayuan at malapitan, sa lahat ng ating mga kachika at kapwa SNNers. Salamat po sa inyong laging komento na kami ang inyong pampasaya sa kalungkutan at kayo naman po ay binabalikan namin ang salitang kayo ang aming lakas. Inyo po ang programang ito. Tama ba, Romel Chika? Tama, dahil po sa inyo, kaya tayo nagtitipon-tipon. Ay, parang ano to? Diba? Okay, at ano naman kaya ang sasabihin ni Barikutot, Wendell Alvarez? Siyempre, sa pagtitipon nyo yan, makinig kayo at manood. Dito lang po sa amin at pakinggan nyo aming mga opinyon. Dito lang sa loob ng Showbizlandia. Ayan, sempe. Yun naman, hindi po mawawala sa kanya. Simpe. Ayan. At simpe, mga ka-SNNers, talaga naman pong isa na namang dumadagundong na halakakan at matitinding opinyonan ang hatid namin sa inyo dito po sa ating programa. At ito ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Ayan. Sabi nga natin, madalas, hindi natutulog ang balita. Sobra. No? 24 oras na siya. Mismo. Araw-araw mayroon pong mga bagong isyong ipinanganganak. At ano po ba ang pinakamatunog na isyong pinagpipistahan ng buong bayan ngayon, kundi ang makasaysayang lubid. Of course, na ang sangkot ay ang magaling na komedyante na si Henyo Joey De Leon. Ayan. Kayo ba napanood nyo ba yung mismong clip nung Give Me Five na yan? Opo, nanay, napanood ko po yan. Sa EAT, of course. Yes. At nung napanood ko talaga yan, nung unang ko napanood yan, hindi pumasok sa akin yung ganon. Bali wala. Patay mali siya lang ako kasi hindi doon nakapokus yung nakapokus ako doon sa inuhulaan. Kasi nag-iisip. Pahulaan nga eh. Oo, di ba? Nag-iisip kayo, ano kaya yun, di ba? Hanggang dumating yung oras, yun na. Ikaw, ano ang una mong komento nung mapanood mo? O yun na nga, di ba, nung nagbigay ng kung ano ilalagay dito sa ano. Question. O yung question din ilalagay sa link. Siyempre, siguro, bali siguro sabi na niya ni Mr. Joey De Leon, nakalimutan nyo yung ano, low bed, di ba? Parang gano'n. Ako naman ito, honest opinion ko hindi ko sinisisi yung mga nagbuo ng mga katanungan doon sa Give Me Five segment ng EAT. Walang paninisi, walang kahit ano. Pero gusto kong isipin na kung mas espesipiko, diretso, tuwid yung tanong kung ano-ano ba ang mga bagay-bagay na isinasabit sa leeg Ng tao. ng tao at ng hayop. Ayun. Dapat ay gano'n eh. No? Oo. Di ba? Siyempre sa isip ni Joey, bakit siya maghihinto ng pagbibigay ng ehemplo? Hula Kung nga. pwedeng, hulaan nga eh. Correct. Hindi po ba ang kambing, ang aso, Oo. ang baka, ang kalabaw, para hindi na po tayo mahirapan pa sa paglilipat sa kanila ng lugar, tinatalian po natin sa leeg. Sinusuotan po natin ng lubid para mapadali ang ating Tama. trabaho. Tama. Yun ang unang pumasok sa akin eh. Hindi ko inisip yung mental health, yung issue ng mental health. Although of course, hindi po naman natin talaga may tatanggi na sa henerasyon pong ito ay napakasensitibo po ng issue ng mental health. So, kahit po sa buong mundo, laganap po yan. Na kapag ang tao po ay bumabaklas na sa pag-asa, kapag natatakot na po sa buhay ang tao, siya po ay nakakaisip ng hindi kagandahan na tumatapos sa kanyang buhay. At isa nga po doon sa mga dahilan ng sinasabi, iinom ng maraming gamot, overdose, maglalagay ng lubid bilang tanda ng pagpapatiwakal. Pero hindi ko yun naisip talaga. Ang inisip ko yung kalabaw, yung kabayo, diba yung mga ganon. Kasi wala po tayong magagawa kasi sa mundong ito kapag ang takbo ng utak ng isang tao ay nakatuon na po sa negatibo. Kahit anong pihit pa po ang gawin natin sa kanila, pabali-baligtad, kanan, kaliwa. Kung ano yung gusto nilang isipin, dun sila nakatutok. Yun na yun. At saka pag meron ka talagang galit na namumuo sa isip at puso mo, doon ka pupunta sa negatibo eh. Yes, oo. Diba? Sabi nga po, nagkakabe
nagkabiruan kaming magkakaibigan. Sa 2 lugar na lang daw po nakatira ngayon ang mga Pilipino dahil sa mga nagaganap na pagpansin o pagtutok sa mga noontime shows. Una, sa Bantayan Island, sa Cebu. Yes. Kasi binabantayan ang lahat ng kilos ng kalaban. Totoo. Pangalawa, di ba? Sa Ampa, sa Batangas. Ay. Di ba? Ano ba yung lugar Tanawan. Ayun. Super tanaw. Taga-Tanawan po ang mga kababayan natin dahil nakatanaw sila sa kung ano ang po pwedeng ibutas sa kanilang mga kalaban. Pwede rin taga Makati, makatingin. Ay, oo. Diba? Totoo. Diba? Super makatingin. Kaya Oo. lahat po ng mga noontime shows ngayon, lalo na po at nagbuena mano na nga po doon sa kanilang nagawang hindi kagandahan sa ere ay ang Showtime kina Vice Ganda at Ayon Perez. Natural, yung kanila pong mga tagahanga at taga-suporta humahanap Yes, ng bukas. ng kakaiba na namang butas na pwedeng ibato sa kanilang mga kalaban at katapatan. Correct. At ipinamumukha nila sa MTRCB niya, bakit sila? Ayun yun, bakit sila? Nasaan na kayo? Ayan. Nagkaroon ka agad ng kulay. At ayaw pong tantanan si MTRCB Chairman Lala Soto. Dahil best friend ng tatay mo, itong si Joey De Leon, hindi ka kikilos, hayaan mo lang yan. Ano kayo ngayon? Anong gagawin ninyo? Mental health na ang kaakibat sa sinabi ng kasama ng tatay mo. Mga ganon. Kung napakalalim na kagad ang tinakbo nitong lubid na ito. Iba-iba na uli. Oo, totoo yan. Kaya, hayaan po natin, ibigay po natin sa mga kamay at desisyon ng mga opisyalis po at miyembro ng MTRCB kung ano ang nararapat na paalala, parusa, verdict o kung ano man tungkol po sa lubid issue na ito. Kilalang kilala po natin si Mr. Joey De Leon. Double-bladed lagi ang kanyang pagbibitiw ng mga salita, di ba? Kung talagang itutuon po natin ito sa kanyang pagiging komedyante at henyo sa komedya, wala po ito hindi ito pagtatalunan. Pero dahil meron nga po tayong kim-kim na sama ng loob o galit dito sa EAT na kalaban ng minamanok nating programa, natural may ibang interpretasyon tayo. Correct. At syempre, huwag naman po kayo mag-alala dahil ngayon pinag-aaralan na po ng MTRCB ang call-out po ninyo. Totoo. Yun naman yun Hindi po ito uupuan na lang basta. Gagawan po ito ng pagkilos at ng desisyon. Di ba, Wendell? Tama. Pero alam mo, gusto ko yung sinabi ng isang ng isang vlogger. Anong sabi ng vlogger? Na-ban sa YouTube. Ang sabi niya kasi, ayan, hinahanap niyo ako ngayon. Kung dati, di ba, kinakalaban niyo ako, nagkaroon pa kayo parang ng mas ng complaint dahil sa akin. Tapos, hihingian niyo ako ng opinion tungkol doon sa lubid issue na yan. So, ganito na lang, ilagay na lang natin siya sa isang posisyon na nagpapapansin na naman ito. Huwag na natin siyang bigyan ng panahon. Sayang ang ating oras, Wendell Alvarez. Di ba? Unang-una, wala naghahanap sa kanya. Maraming maligaya na nawala siya. Tama. Hindi siya hinga na opinion. Kung ang ibibigay lang naman niya, kontra sa buong mundo. Hindi ka hahanapin. Yun lang yun. Yun nga. Diba? Para dito sa lubid issue na ito ni Joey De Leon, ano ang gusto mong ibigay na piyesa? Meron ba? Ay, siyempre kakantahan Sana ko siya. angkop. Mukhang angkop ba yan? Angkop ba sa lubid? Siguro. Hindi siya sigurado. Ilan ba nakahanda mong awitin sa episode na ito? Siguro mga Yung totoo. Ilan? mga 5. 5. Ibigay na ang isa sa 5. Go, Wendell! Siyempre kakantahan ko siya ng Whisper. And I know I can't remember. And I know I want to know. Alam mo, alam na ganyang kanta. Ang alam ko yung Whisper in the morning. Yun, di ba? Pero iba yung kinakanta niya Ano ba yung refrain niyan? And I know, yung making love. Ay, naku, lakas ng loob mo. Alam mo bang sa kanta na yan, ang tanging na iintindihan ko dyan yung spotlight. Di ba? Spotlight! Yun lang. Alam mo bang sa 10 na kumanta niyan, Patay na? Siyam, hindi. Siyam ang nalaglag ang baga sa taas. O sige, ibigay. Sige. Pang-sampo ako? Siguro nga, palagay ko. Doon na ang tuloy mo. Sige. And I know just how to whisper. And I know just how to cry. Mababa. Mababa.
And I know just how to whisper. Ayun! Kita mo And naman si I Nana. know just how to cry. Oh! Alam mo naman. Diba? Favorite ni Nanay kasi yung kinakanta sa banda yan. Sino ba kumanta niyan? Oh. Ano to, ng... Duet yan, yung kumakanta niyan. Hindi. Namigdad na sila ngayon, pero hanggang ngayon, ang mga awitin nila sikat sa buong mundo. siyempre, Sino ang kumanta nito? Air Supply. Yan, Air Supply. Taas mo. Ayun, I know. Gumambyo ka ng N. And I know just want to whisper. Ano just want to whisper? Ano yun? And I know just want to cry. And I know just where to find the answer. And I know just how to be to lie. And I'm never gonna tell you everything. I gotta tell you. Nagransak na po. I know. Nagkagulo-gulo na. I got it. Iba na po ang titulo ng kumantan to, No More Supply. No more supply. Oh, di ba? Oh, no No air. more air. No more air. They need oxygen. Ang hirap. Isa ito sa pinakamahirap na piyesa. Diba pag Panlaban yan. Oo, panlaban talaga yan, Wendell. Huwag ka na mabibili ng panlaban. Oh, wag naman. Huwag ka Oo. naman ganyan. Kasi mamaya ikabulagta mo yan, maloka tayong lahat dito. Ayan pa naman, and I'll never let you fall. Hindi kami papayag na bumagsak ka nang dahil lang sa kantang yan. Pero maganda siya, di ba? Oo, Super. napakaganda. Oo. At may mga edad na pagkaganda-ganda pa rin ang boses. Oy, may pagkakamali ako nung last episode. Hindi ba tungkol ito sa mga bandang banyaga? Hindi ba sinabi ko na kawawa naman ang Bee Gees? Kapag pinapanood ko sila sa entablado, ako'y lungkot na lungkot. Dahil lahat po ng tumutugtog kumakanta ay pumanaw na. Alam mo, ako pa naman napakaingat ko sa mga fake news. Sangkaterbang issue ang napanood ko noon na pumanaw na si Barry Gibb. Alam mo, buhay pa siya. Ay, buhay pa. Kaya naku, mag-ingat po talaga tayo. Ang sumunod po dyan si Celine Dion. Buhay na buhay pa rin po si Celine Dion. Tama, Sa mga tagahanga po ng Bee Gees na medyo sabihin na natin na nalungkot dahil sa sinabi kong patay na lahat ng miyembro. Patawad po. Buhay pa si Barry Gibb. Ay, buhay pa po. Ingat lang po tayo sa fake news. Nalusutan pa ako. Oo. Napakabusisi ko sa fake news. Kaya nga nagulat nga ako. Oo. Diba? At isang mahalaga na may pagkukorek. Oo, Ay, naman. oo, Yan. Okay. At ang susunod, ito fresh na fresh na fresh. At mukhang magiging matagal itong labanang ito. Ay, oo. Ha? Pero alam mo, bakit gano'n, no? Parang mga manok silang pinagsasabong ngayon. Di ba, lagi naman ganito sa Pilipinas. Kapag may dinatnan ka at ikaw ay bagong pasalta, kasi kung ano yung dinatnan mo, comparison na yan. Totoo yan. Pero itong pinakamaganda kasi, di ba, siyempre, tapos na yung kanda yung mga anak naman. Oo, tapos na yun sa ira ng mga magulang. Ang tinutukoy po namin syempre pa si Cassie Legaspi na ngayon po ay sinasabi ng buong bayan na may kalaban na ngayon kay Atasha Mulak na pagkaganda-ganda. Ay, oo nga. Okay. Grabe yung pagkakaganda-ganda. Gandang-ganda ako talaga sa kanya eh. In fairness naman, walang comment na tsaka, ha? Lahat maganda. Kasi tingnan mo ito ay bata na inuna ang kanyang edukasyon. Hindi po siya isinalang agad ng kanyang mga magulang sa bukid na parang kalabaw para mag-araro at pagkakitaan. Diba? Edukasyon muna. Napakaganda. Saan pa po ba magmamana? Aga Mulak, Sherlyn Gonzalez, alangan namang mamunga pa ng iba. Ay, oo. Ang itsura ng batang ito. At napaka-bait na bata. Ay, tama. Oo nga. O si Cassie, ilarawan mo naman si Cassie. Ako, ito siyempre si Cassie, yung anak nila ni Sorin Legaspi at saka ni Carmina. Ni Carmina Villaruel, di ba? Eh, maganda naman siya. May tsura. Pero, parang inuna ata yung pagpasok sa showbiz kumpara doon sa edukasyon. Hindi muna pinag-aral. Oo, hindi muna pinag-aral. Dapat, inuna muna yung edukasyon bago pumasok doon sa showbiz. Hindi katulad ni Atasha, di ba? Tapos siya. Saka si Andres. Ay, oo, si Andres. Sa ibang bansa sila nagtapos. Oo, pero ito, dapat pinaaral muna ito si Cassie. No? Teka, yung mga komento na tinatanggap natin, ba't laging merong pakisabi po kay Cassie, magsuklay naman siya. Ano ba itsura ni Cassie? Kasi ang buhok niya lagi na may pasobra. Kunyari, di ba nakapusod ka, lalagyan pa natin ng yan, parang merong mga naiiwan-iwan. Bakit nilalagyan ng paiwan? Style. Para mabawasan yung festival. Yung Festla. Tapos ang mga nababasa pa namin sa CFM at maging ngayon, di ba, pakisabi mag-diet muna siya. Dahil walang-wala siya in comparison with Atasha. Di ba? Nakakalungkot yun. Laging may ganun
ganun na ngayon. At ang pangit pa, nabulaan at dapat nakita tuloy ng mga tao na bakit sa maagang edad nagtatrabaho sila samantalang pwede. Yung mga magulang niya, at saka yung mga magulang niya, artista na. At bata pa. Bata pa, pwede namang pag-aralin niyo muna yan kasi alam niyo naman ang kapalaran ng mga artista. At eto pa po, nagkakadamay-damay tuloy ang mga comparison. May mga nag-text po sa amin na, laban ng Atasha Kasi. Walang iniwan yan sa Casey Kaki. Ayan. No comparison, please. Walang comparison talaga. Totoo. So, ang dami pong mga nagsasalimbayan ng mga kwento-kwento, komento. Pero ito naman kasi, nung sumasayaw yung Atasha sa kanyang broad number sa EAT, ay, yung nanay kasi, di ba nagbida si Charlene sa dance show. Si Troy Montero. Dancer. Naku naman, ang projection naman ng Atasha, ang galing. Yung itsura pa, gumaganap pa. Lahat may angulo pa. At saka na ito si Atasha, makita mo, well-equipped. Nakahanda nung pumasok. Kaya kahit sa ang lalaki ipunta, kanan, kaliwa, diretso, laban po bata. May baril, may bala. Ayun. Ipuputok na lang. Si Cassie, ganun din ba? Ay, hindi, parang... Ano kakantahin mo? May baril. Walang bala, may bulsa, walang pera. Eto, mga bata po sila na pareho naman po natin na idinadalangin na sana nga ay malayo ang marating sa kanilang piniling profesyon. Pero hindi po talaga maiiwasan ang pagkukumpara. Una si Cassie, sumunod si Atasha, at kambal pa silang pareho. Oo. Diba? Yun na nga, di ba may mga sa social media ngayon, Cassie and Magby, pahinga muna kasi may bago ng kambal. Pero mga ganun. Siyempre, meron ng Atasha Andres, Cassie at saka Magby. Diba? Kaya siguro yung mga magulang nila ngayon kung nagtatawagan, ano ba yan? Parang mga manok na ipinagsasabong ang mga anak natin. Magkakaibigan sila. Correct. Diba? At alam na naman nila, hindi na natin maiiwasan yon kasi ang social media, kanya-kanya na ito para tong perya. Basta yan. Sino pwedeng sumakay. At saka, ito, usapin ng ulam. Alin ba ang gugustuhin mo? Yung ikatlong init o yung bagong luto kasasapaw pa lang? Sabi yung pangat. Kasi pangatlong init. Siyempre yung bagong luto. Yun. Ganun lang po yun, pagkukumpara. Pero hari nawang maiwasan. At hintayin natin kung anong pasabog ang gagawin nitong si Atasha. At meron tayong kakambal na kwento. Pati si Andres, papasok na rin sa showbiz. So ito na, kambal versus kambal. Yun na yun. Kambal versus kambal. Kanino ka? Adi siyempre sa anak ni Agamulak. Bakit? Ay, tignan naman si Agamulak hanggang ngayon, baby face pa rin ang mukha niya. Parang hindi tumatanda. At tumagal ang panahon na siya ay artista, lumakad ang mga taon. Si Aga, walang anggulo, no? Napakagwapo. At saka si Aga, mabait siya. At wala siyang memory gap. Ay, talaga? Kasi, bakit si Soren hindi ka kilala? Ako, si Soren kuminsan kasi may memory gap yun eh. Ay, ganon. Si Carmina. Ay, isa lalo na yun. Kasi si Aga, nagkita kami. Ay, may experience ka naman pala. Alam mo na kung saan doon. Basta doon sa isang lugar na yon. O pagkita, sabi ko, hay Aga, oy, halika. Sabi mo, pwede mo halika na, papikta tayo. Kumakain. Hindi siya kumakain. Anong ginagawa doon? Ba't hindi mo madiretso na isang gabi po ay nagkita kami ni Aga Mulak sa lamay ng kanyang manager na si Manay Ethel Ramos na tayo'y nakikisimpatya at nakikiramay. Bakit ayaw mong sabihin yun? Akala ko tuloy sa Soler kayo na. Actually, yun din na nasa isip ko kasi gumunod pa siya gumunod sa isang lugar. Kaya ikaw na masabi mo, anong ginagawa? Anong ginagawa niyo kumakain sa Red Lantern? Hindi. Ano, pumipid doon? Lalong hindi, di ba? Lalong hindi. Diretsuin mo. Hindi kasi isang gabi, yung pangalawang lamay ata, nagkita kami dun sa burol ni Manay Ethel Ramos nga. Tapos yung nalaman ko pala, every night pala nandun siya. Naman, hindi siya nagkulang. Totoo yan. Kaya nakikita mo talaga yung sinseridad at ang ng puso niya. Kaya nung pagpasok ko nga, tapos nandun siya, asan si Aga? Sabi ko, ay Aga. Oy, halika. Gumanon siya ka Aga. First name basis ba ito? Tinawag kanyang Wendell? Yes. So talagang walang si Aga. Yes. Proud na proud. Ano sabi sa'yo? Wendell! Sabi niya, halika. Kasi... ba't di niya binabanggit? Ba't walang Wendell? Halika, Wendell. Halika lang. Sabihin mo.
Walang pangalan yan. Alam I'm mo, sure. hindi totoo yan. Hindi totoo, Len. Hindi kasama sa niya. tinawa. Hindi kasama niya pa nga si tinawag ako, kasama niya pa. Ano sabi sa'yo? Kahit sino pa kasama niya, anong sabi niya sa'yo nung makita ka? Sino ba yung Mandy ba yung kasama niya pa? Kung sino man, huwag ka na magdamay. Anong sabi sa'yo ni Aga? Hindi kasi nung kasi Ala. hindi kasi nakalarapan siya. Wala. pangalan. Halika na tayong dalawa na lang. No name. Hindi ka ba yung Wendell lang gano'n? Hindi, nung sa harapan siya, tinawag ko siya munang Aga. Kasi Ayun. siyempre ako unang papansin. Alam nga namang gabi. Oo. Oh. Ay, Aga, anong dalali ka dito? Ay, may Kasi sabi? sabi ko magpapi Wendell, sabi Oh. niya. Kasi sabi ko, Wendell, dalali ka dito. Ayun. Tapos naupo ako doon sa tabi niya, nagpa-picture pa. Alam mo, napakababaw po ng puso namin, lalo na ang mga manunulat. Yung mga ganyan pong aktwasyon, habang buhay po yun na buhay sa aming puso. Totoo. Sa totoo lang. Oo. Oo. O lalo na yung isa, 'di ba? Yung Sino yan? Yung ano ba 'yun? Yung Ano yung ano yun, ano? Ano yun? yung si Ate B, 'di ba? Pagkaano pangalan niya? Iba si Ate B. Oo, pangalan. First name basis. Oo, pangalan niya ka. Talagang alam niya. At napakasinsero ng pagtatabi. Diba? tama, oo. Bakit si Nora Honor, hindi ka man natatandaan? Di, parang nung nakita na kami doon sa may parang ay, kamusta ka na? Parang gano'n, walang name. Hindi ba siya nagtanong sa'yo? Ano, Wendell, panalo ka ba? Ikaw, Ate Guy, panalo ka ba? Wala bang ganon? Isang machine doon. Wala kang award dyan. Ganon? Okay, awitin para kay Atasha at kay Cassie. Nagbabanggaan ito Oo. ngayon. Pinagbabanggaan sila. Ano ba ang tamang-tamang pyesa para sa kanila? Ay, di kakantaan ko na lang sila ng ito, magandang kanta Ay, dito. maganda talaga. Oo, maganda talaga. Kakantaan ko na sila ng Stranger in the Night. Kulang pa ng S. Oh. Saan mo ilalagay yung S? Sa mo ilalagay? Stranger in the Night. Stranger in the Nights daw. Oh, di ba? Naku, naalala ko na naman yung isang actress. Sino na naman, oh? Na kumanta-kanta. Anong kanta Anong ito? kanta? Basta, nahihiya ako. Kakandidato kasi siya, baka majolo. Malayo pang eleksyon. Ay, hindi, Pero, wag na. Mahal natin oo. siya di ba? Ay, Oo. gano'n. Sa kasi sabi niya, sige na nga, you put your right foot in, you put your left out, you put your left, ganon. Okay. Strangers in the Night. Strangers in the night lang. Strangers in the night, exchanging places, glances wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Anong bagay dyan? Saan nakuha natin yung ideya para kay Natasha? Oo, strangers na sila. Mga strangers sila. Strangers silang dalawa eh. Hindi sila hindi sila magkakilala. Pinagpipistahan ngayon ang pagbasura ng MTRCB sa ihinaing apela ng ABS-CBN at GMA7 sa naunang desisyon ng ahensya na suspindihin ang It's Showtime ng 12 araw. Pinanindigan ng MTRCB ang kanilang desisyon sa pagbasura sa MR ng noontime show. Kaya ang susunod na hakbang ng produksyon ay ang magsumite ng kanilang apela sa Office of the President. Yan ako, sino ba kasi yan, Romel? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ako, eto na po. Masarap na pagbati po sa ating mga minamahal na mga kachika. Of course, hindi mawawala po sa unang-unang listahan, Tito Manny Garcia and Tita Norsky na nasa Zurich, Switzerland pa po. At ito pang susunod na buwan, babalik ng Pilipinas. Mariel MMM of UK. At syempre si JMB. Si Iram Lia. Miss Nugs. Rona Gabriel. Juris Dr. Channel. Lulu Malig. And Wating-Wating. Ang kanilang lideran, pasensya ka na ha, hindi mo sila kilala kasi wala ka sa CFM, sorry. Of course, Dims Ignacio. At syempre si Katrina Karin. Laging nakakaalala. Alam mo, bago siya, pero napaka, thoughtful. Ay, Oo. salamat. Si Midnight Sun. Gustong-gusto ko yung pangalan niya, Midnight Sun. Huwag pong mawawala ng pag-asa. Sumisikat po ang araw kahit sa hating gabi. Ayun. Midnight Sun. At syempre sila Rene and Roma De Leon. Na ating mahal na mahal.
Ompong and Merly Ventura ng Sydney, Herminia Carrion, Reggie Coloma, Calimera, Seaga Pame Poli Reggie, Catherine Beautiful Amos na ng Reyna. Sydney, Australia. Okay, ayan, kilalang-kilala mo yan. Ay, oo, siyempre si Cherry Bacos of E&W Villa Medica in Bangkok. E.W. William Medica. In Bangkok. Ayan. And of course, And the generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Ito ba kasama doon? naku, laging hopya. Pero wala yung umuwiluhaan. Okay, sino magbabato? So, eto na nga ang ating blind item for today's video. Ang bibida sa ating blind item ngayon ay isang male personality. Oh, Mm-mm. saan nagmula ito? Naku, nagmula ito Galing ba siya sa pamilya ng mga artista? Siya ba ay produkto ng mga kontesan? wala siyang pinagmulang artista. Okay. Nanggaling ito sa isang TV show. Ay, Pero, kontisero. Kontesero ito. Yun, malinaw yan ha, Ito kontisero. ay isang konteserong lalaki na talaga nga namang ngayon, kung titignan mo siya, parang ayaw niyang balikan lahat ang nakaraan. Ay, bakit? Ang hindi talaga bumabalik sa nakaraan, walang pupuntahan. Kasi nga, meron mga nakaraang, alam mo yun? Hindi kagandahan. Hindi kagandahan. Gusto At na niyang kalimutan. kalimutan at parang sabi niyang step forward, move forward. ay, Ay, oo. ganon. Na ito palang lalaking ito ay ang dami-dami na palang humawak. Ay, Ano ang hinawakan sa kanya? Ay, ang naku. relasyon? Naku, hindi. Humawak sa kanyang career. Oh. Patungo sa kung nasan siya naroon ngayon. Oh. Kasi itong lalaki So, mga ito, sponsores ito. malamang palaman, suman. Gusto ko yung apat, nararapat, dapat lahat ng apat. Karapat dapat, gano'n. Ah. Ito, siyempre, pag wala kang backer, kung hindi ka na bang Totoo dugong yan. artista, wala ka na sa linya mga kamag-anak mo artista, mahirap Ah. talaga. Ah. Kaya ito, ginamit talaga, nagsimula ito sa mga painta-intablado. At So, kailangan may pader na sinasandalan. alam Ay. naman natin yan. Kailangan talaga meron kang tutungtungan. Kasi pag wala kang tinututungan, Oo. mahirap humakbang paakyat. Pero hindi nabibigla ang tagumpay, walang elevator. Dapat naghahagdan ka. Eto na nga. Ang ginawa nito, gumawa ng tungtungan. Ay, nag-andamyo. Correct. Okay. Super tungtungan talaga. At marami siyang pinagdaanan ng tungtung talaga. Malalaking hakbang. Ay, talagang talaga. So, kinabog lahat yung dating karelasyon. Ay, kinabog. Kasi nung naka steps by step pa siya, laktaw-laktaw, narating niya yung pinakamalaking hagdanan. Ay, kasi malaking utaw ito ng telebisyon. Very true. Ay, Oo. talaga? Kaya naman, pag nakikita ito ngayon ng mga pinagdaanan niya, mga nakasama niya, parang, bakit ganyan na siya? Hindi na siya tumitingin sa atin. Eto pa na may naalala ko. Meron akong kaibigan na taga dun sa kanila, na napapanood siya laging sumasali sa mga pageant. oo. Na dati, chika-chika niya yun eh. Eto na, nung nagkaroon siya ng malaking tinapakan at kasama, nagkasabay sila minsan doon. Oh, Ay, Dined mo siya. At saka nagtotoo ba yun? Dati sa tricycle lang siya nakasakay, di ba? Ngayon daw, kung magpatakbo ng kotse, alikabok kayo, mahalihaw daw doon sa mga Ay, dinadaanan. Talagang mapapansin mo at mararamdaman mo ang pagdating niya. Yung pagbabago. Correct. ay, grabe. Sa bandang norte yan eh, no? True, baby, I love you. Oo, malapit siya si Andalucita. Naman palaman suman, ika nga Oo. nila. Kaya nakakatawa. Kaya ngayon nasa gitna siya ng parang controversy. Oo, nakakatakot para sa kanya ngayon. Pero palagay ko, Wendell, yung ganyang klase ng tao, nag-iipon na yan, ano? Ay, oo naman. Oo. Wise. Kailangan, siyempre sa dami niya pinagdaanan, nagiging wise na siya. Oo. Ang sabi nga nila, may keep si Marie. Ay, May may Oo. I keep na siya, may I keep na. Kumukuha agad ng dividendo. True. Oo, di ba? Kaya naman. Mahirap na. Ano? Baka bukas makalaway, alkansya ng bayan, wala na palang laman. Kaya nga napapabali-balita na ito siya, sa hinaharap nilang sitwasyon ngayon, ay kakaba-kaba. Ay, Ay, kapag tumibok, kasi hindi niya alam.
baka biglang magbago ang lahat. At baka bigla siyang bitiwan ng malaking hagdan. Ay, oo. Biglang mawala yung hagdan. Paano siya bumaba ngayon? Kaya eto siya. Yan, nakita mo ngayon. Eto, yan ay alam natin tatlo. Paano naman yung gusto ng clue? Tulad ni Tito Manny Garcia, sino kaya itong lalaking ito? Naku, Saan ba natin ihahalin tulad ang kanyang pangalan? Walang preparasyon to, walang kaalam-alam itong katabi natin. Bulaklak, bansa, gulay, o ano? Ano? Siguro sa ulam. O sige, ulam. Ay, Yung lalaki, ha? Yung lalaki. Hindi yung malaking hagdan ng Ay, kanyang hindi, karelasyon, hindi. ha? Oo. Okay, first letter ng male personality na ito. Di syempre, ito yung ulam. Na Na talagang, ano siya, mabilis siya nung panahon ng pandemic na kailangan daw kumain ka ng isa nun para lumakas ang energy mo. ay, Ano Oo, yun? piniprito din siya. Diba? Ano yun? Nilalaga. ano to? Ano Yung to? kulay puti. Akala ko naman igado. So, itlogers. Ay! Okay, second letter. Diyan sa hirap sa letter na yan. Yan. Oo, dyan. Siyempre, ito siya yung Anong parang... klaseng ulam to? Nang uulam ito na ano yung... Walang nasa utak niya. Actually- Wala maniwala ka, wala. Ano ba? Meron ba? Parang Nakain mo na ba yan? Parang wala nga. Pero hindi ko parang... Hindi, pero may nang... Yung parang ano siya na ulam. Kasi sa amin may ulam na ganun eh. Ano yon? Yung nilalagay sa laswa. Yung pang-asim. Oo. Ano ang tawag sa inyo nun? Yung sa amin, yung tawag sa amin kasi noon ng ano eh. Ano? Ano yan? Masarap sa laswa yon. Oo, masarap Masarap sa sa laswa. laswa. Nilalagay sa laswa kasi yun eh. Si malaswa naman yung ating brand item. Ano nga? Ano yung pangalan ng pang-asim yan? Yung bilog na green? Oo, yung bilog na. Oo, yung parang batuan nila. Lukring. Batuan yun eh. Bakit magiging O yun? Otuan. Batuan. Butuan. Okay. Last letter na lang. Marami itong magagawa eh. Ay, Pwede siyang baka, di ba? Ano mo, Ay, tapos... oo. Gustong-gusto kong sausawan yan. Patis at kalamansi. sarap. Ano pa? Oo nga. Siyempre may bangos, di ba? Pwede din sa bangos. Pwede din sa baboy. Pwede sa manok. Oo. Pwede sa... Ay, pwede rin yung mga gulay, ano mo siya? Oo, basta lahat ng nilaga. Ayun, lahat ng nilaga, yun na yun. O, Tito Manny Garcia, giveaway na. Isinubo ng parang pagkain sa inyo, mga ka-SNNers, kung sino ang male personality na ito. Agree? Yes! Nga na lang po tayo para makain po natin ang isinubo naming pagkain sa inyo. Diba? Anong message mo dito sa male personality na ito? To you? Alam nga naman to her. To me. To you, that is a very good so that if ever the big ladder is not The big ladder, malaking hagdan. the big ladder is not in, you just keep anything about Alam mo ano man po ang pagkaintindi nyo, yun na po yun. Pero ang pinaka-gist nun, okay yan. Pero habang nandyan ka, nakasama mo pa ang malaking hagdan, maghanda ka na sa kinabukasan mo, itago mo na ang dapat mo itago. Ay, oo. Mag-ipon ka na. Tama. Parang gano'n, di ba? Sinonyo. Ano ba ang dapat Sinonyo. gawin? Nako, mag-subscribe po kayo sa aming channel at pakisama na rin po ang Romel Chica Network. Salamat po. Kapag nanood po kayo ng vlog ni Romel Chica, siguruhin nyo po na busog kayo. Sigurado kapag pinanood nyo, tatayo kayo at magluluto sa kusina. Ganyan kami nila, Direct Beverly Verhel. Mag-ingat ka sa Toronto, anak, mahal ka namin. And Siyempre wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ito yun. Please, don't skip. okay. At ang short na tinatawag, ito yung Showbiz Now na official. Suportahan nyo naman ang aming TikTok. Ano yung aabangan nila sa'yo? Yung gaganong ka? Hoy! Ang galing-galing. Ano hindi? Yung ganon. Ay, gano'n yung dog. Yung dog, di ba? Ice cream. Jeep.
Basta makikita niyo po isang araw si Wendell. Pag talagang matindi na po ang kanyang pangangailangan. Oo. 10 o'clock pa lang po, nakatutok na siya sa TikTok, nagkagagano na po siya. Oh, ganyan. Ay nako, mga ka-SNNers, maraming salamat po sa muli niyong pagsama sa ating biyahe sa episode na ito. Para po sa inyo ang lahat. Romel Chica, salamat sa Salamat po, Nanay at Wendell. At Marikuto, thank you so much. Maraming salamat din ta Christian Romel. Salamat po muli hanggang sa susunod. Ito pa rin po ang ating programa, inyong programa para sa ating lahat. At ito ang Showbiz Now! Now!